Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 9, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 17, verse 14 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mabuting balita, mga kapatid, ay tungkol sa pananalig, kung gaano ito kalaki o gaano kalakas ang ating pananalig sa Panginoon. Dito ang una nating mapapansin ng sinabi ng lalaki na hindi mapagaling ng mga alagad ni Jesus ang bata. Ang sabi ni Jesus ay mga walang pananampalataya. Kailan daw siya mananatili na kasama nila? Dito, sa tingin ko, ang pinagsasabihan niya rito ay hindi ang mga alagad ni Jesus. Subalit yung mga taong nandoon o kaya itong lalaki na gustong mapagaling ang kanyang anak. Kasi ang sabi ng Panginoon, walang mga pananampalataya at matigas ang ulo. Kasi bakit natin masasabing hindi siya nagsasalita sa mga alagad? Kasi nung pinuntahan siya ng mga alagad niya, nang siya lang ang nakaririnig, nagtanong sila kung bakit hindi nila mapalayas, kasi
maliit daw ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin ay meron silang pananampalataya. Hindi katulad nung sinabi ni Jesus doon sa mga tao na lahing walang pananampalataya. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga alagad, maliit ang kanilang pananampalataya at inihambing niya ito sa mustasa na napakaliit na butil na kahit sana ganun man lang kaliit ng kaliit ng butil ng mustasa ang kanilang pananalig, ay kahit ang bundok ay kaya nilang uh, palipatin. So ang ibig palang sabihin, mas maliit pa dun ang kanilang pananalig. Sa atin namang buhay, paano natin ito maihahambing? Siguro magandang pag-isipan natin o tingnan natin ang ating sarili kung hanggang saan na ba tayo sa pananalig o pananampalataya sa Panginoon. Madali ba tayong mawalan ng gana sa pagsisilbi sa Kanya, o madali ba tayong sumuko sa mga problema, at lagi ba natin siyang sinisisi kapag may problema tayo? Kasi sa tingin ko itong bundok na ito ay maihahambing natin sa ating mga problema sa buhay. Kapag dumating ang malaking problema, gaano kalaki ang ating pananalig sa Diyos na ito'y malulutas niya sa pamamagitan ng ating panalangin. Na sinisisi ba natin ang Panginoon kapag meron tayong problema, o mas lalo tayong kumakapit sa Kanya kapag meron tayong malaking problema? Kasi hindi naman mawawala talaga ang problema dito sa mundo. Para sa iba, ang ating problema ay napakaliit. Pero para sa atin, ang problema ng iba ay ganun din, napakaliit din para sa atin. Kaya minsan ang problema depende sa taong dumaranas nito. Maaring maisip natin na maliit lang na problema yon, pero para sa kanya malaki na yon. At kung minsan sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng problema sa iba, parang nakakapagpalakas din tayo ng loob ng iba, kasi habang meron tayong problema at kapag may nagbahagi ng kanilang problema, maiisip natin na hindi lang pala tayo ang may nagkakaroon ng ganong problema, at sa atin ang problema nila ay napakaliit para sa atin. Kaya mas parang na papalakas din sa atin ng loob na mapagtatagumpayan din natin ang ating mga problema. At dito nga ang Panginoon ay sa panahon nila, ang Panginoon ay umiikot-ikot pa at kailangang puntahan pa niya ang mga tao na nangangailangan sa Kanya. Sabi nga niya dito, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Kaya parang din yun kung sa mga tao na nakarinig nun, isang rin siguro, parang hint or clue sa kanila na hanggang kailan ba siya magtitiis sa lupa, at hanggang kailan si Jesus mananatili doon sa mundo para mas lalong manatili siya hindi lamang sa
sa iilang mga tao, kundi sa lahat ng tao sa mundo. At tunay nga po na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ipinagkaloob na niya sa atin ang Espiritu Santo na kasama nating lahat ng tao sa mundo na may pananalig kay Hesus Kristo. So yun po, lagi po tayong manalangin na palakasin ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin, at masasabi natin na kapag nananalangin tayo ay matatawag natin ang ating Panginoon bilang Ama, at tayo ay Kanyang mga anak, para tayo ay palakasin at palakihin ang ating pananampalataya, para lahat ng mga malalaking problema ay kaya nating paalisin o kaya lutasan. Kahit hindi man saat at kahit hindi pa tayong lumutas, mayroong paraan ang Panginoon para lutasin ito. Maaring gumamit siya ng ibang tao, o maaring tayo mismo ang gagamitin niya para malutas ang ating mga problema. Yun lamang po sa araw na ito, at pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon. Amen.